Ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang tunog na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Elara. Hindi ito sigaw, hindi ito iyak. Ito ay isang mahinang, kumakalampag na tunog mula sa kuna ng kanyang anak na si Maya. Mabilis pa sa 4:00 siyang bumangon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang buong katawan. Pagdating sa tabi ng kuna, ang nakita niya ay isang imahe na habambuhay susunog sa kanyang alaala. Ang kanyang 5 taong gulang na anak ay nanginginig. Ang maliliit nitong katawan ay naninigas at bumabaluktot. Ang mga mata nito ay nakadilat, ngunit walang nakikita. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang mga labi nitong dati kulay rosas ay unti-unti nang nangingitim. "Maya anak!" Sigaw ni Elara. Ang kanyang boses ay basag sa takot. Hinawakan niya ang kanyang anak, ngunit ang panginginig nito ay hindi tumitigil. Diyos ko, anong nangyayari? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang una niyang naisip ay ang kanyang asawa. Si Marco. Kailangan niya si Marco. Ilang beses nagring bago ito sagutin. Isang inaantok at iritadong boses ang kanyang narinig. "Hello? Ano ba, Elara? Alam mo ba kung anong oras na?" "Marco, si Maya." Humihikbing sabi ni Elara, halos hindi na makapagsalita. Nangingisay siya. "Tulungan mo kami, Marco. Parang awa mo na." Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. "Ano? Naku naman. Baka nilalagnat lang yan. Painumin mo ng gamot. May importante akong meeting bukas. Kailangan kong matulog." "Hindi. Hindi mo naiintindihan." Pagmamakaawa ni Elara habang ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. "Kakaiba ito, Marco. Nangingitim ang mga labi niya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital." "Ikaw na ang magdala. Malaki ka na. Mag-taxi ka na lang." Walang pakialam na sagot nito. "Tumawag ka na lang ulit bukas kung ano ang sabi ng doktor." At pagkatapos, ang tunog na tuluyang dumurog sa puso ni Elara. Tuot, tuot, tuot. Binabaan siya ng telepono. Napayuko si Elara, hawak ang cellphone na tila iyon ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Sa gitna ng pinakamatinding takot na naramdaman niya bilang isang ina, iniwan siyang mag-isa. Walang oras para umiyak. Walang oras para magalit. Binalot niya si Maya sa isang makapal na kumot. Hinalikan ito sa noo at bumulong. "Huwag kang bibitaw, anak. Nandito lang si Mommy." Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, sumuong si Elara sa madilim na gabi. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay tila 1 milya ang layo. Ang bawat segundo na nagdaan habang hinihintay niya ang mga doktor sa labas ng emergency room ay parang isang walang hanggang parusa. "Mrs. Sandoval?" Isang doktor na may pagod na mga mata ang lumapit sa kanya. "Kumusta po ang anak ko, Doc?" Nanginginig na tanong ni Elara. "We were able to stabilize her condition for now," sabi ng doktor sa isang seryosong tono. "But her seizure was severe. Based on our initial tests, may nakita kaming problema sa puso niya. She needs to undergo a complex and very expensive surgery as soon as possible." Bawat oras na lumilipas ay kritikal. Nanigas si Elara sa kinatatayuan. Surgery? Mamahaling surgery? Saan sila kukuha ng pera? Ang maliit niyang online business ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw. Si Marco ang may hawak ng lahat. "Gagawin po namin ang lahat, Doc. Lahat-lahat." Tanging naisagot niya. Habang nakaupo siya sa malamig na upuan sa labas ng ICU, niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang labanan ng ginaw at ang takot. Maya-maya pa, isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang tumama sa kanyang ilong. Itinaas niya ang kanyang mga mata. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay walang bahid.
ng anumang emosyon maliban sa pagkamuhi. Si Doña Elvira, ang kanyang biyenan. Nasaan si Marco? Malamig na tanong nito. Ang boses ay kasing tulis ng yelo. May trabaho po siya. Pagsisinungaling ni Elara. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Elvira. Trabaho? O baka naman abala sa ibang bagay? Hindi na ako magtataka. Tingnan mo ang sarili mo. Isang gusgusing ina na may sakiting anak. Parang sinaksak ang puso ni Elara. Hindi niyo kailangang magsalita ng ganyan, mahinang sabi niya. Bakit kahit? Hindi ba totoo? Lumapit si Doña Elvira, ang mga mata ay nanlilisik. Sinabi ko na kay Marco noon pa man, huwag kang pakasalan. Siguradong may dala kang malas sa pamilya namin. At heto na nga, nagbunga ang mahina mong dugo ng isang mahinang bata. Tumigil na po kayo. Pakiusap ni Elara, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Hindi siya pinansin ni Doña Elvira. Tumingin ito sa pinto ng ICU na tila nandidiri. Ngayon, ang batang yan ay nangangailangan ng napakamahal na operasyon para lang mabuhay. Patuloy nito, ang bawat salita ay puno ng lason. Isang malaking gastos na dulot ng kapabayaan mo. Sa sandaling iyon, lumabas ang doktor mula sa silid. Ma'am, kailangan na po nating mapag-usapan ang tungkol sa bayarin para sa operasyon. Malaki po ang kakailanganin, sabi ng doktor. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa dalawang babae. Hindi sumagot si Elara. Wala siyang maisasagot. Ngumisi si Doña Elvira, isang ngisi na puno ng tagumpay. Tumingin ito kay Elara mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basura sa kanyang harapan. At saan naman kayo kukuha ng ganyang kalaking pera? Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang lason na nanuot sa bawat ugat ni Elara. Ngunit sa ilalim ng sakit at galit, may isang damdaming mas nangingibabaw, ang pagiging isang ina. Kinabukasan, isinantabi niya ang lahat ng kanyang pride. Bawat piraso ng natitirang dignidad ay ibinaon niya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Para kay Maya, gagawin niya ang lahat para kay Maya. Nakatayo ngayon si Elara sa harap ng matatayog at bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Sandoval. Ang bahay kung saan minsan siyang pumasok bilang isang asawa, ngayon ay tila isang palasyo ng kaaway na kailangan niyang pasukin bilang isang pulubi. Humugot siya ng malalim na hininga bago pumasok. Ang bawat hakbang sa mahabang driveway ay isang pasakit. Ang bawat puno at halaman sa perpektong hardin ay tila nangungutya sa kanyang abang kalagayan. Pagpasok niya sa sala, ang lamig ng aircon ay hindi kasinlamig ng pagtanggap sa kanya. Nakaupo si Doña Elvira sa isang mamahaling pelus na sofa, hawak ang isang tasa ng tsa. Ang postura ay puno ng kapangyarihan. Sa isang sulok, nakatayo si Marco, ang kanyang asawa, na hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng pagkakasala at takot. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Doña Elvira, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang tasa. Ma'am, nagsimula si Elara, ang boses ay garalgal. Alam niyo po kung bakit ako narito. Tungkol po kay Maya. Oo, ang batang sakitin, sabi ni Doña Elvira, maingat na inilapag ang tasa. At ano ang inaasahan mong gagawin ko? Pagkatapos ng lahat ng perwisyong idinulot niyo sa pamilyang ito? Nagmamakaawa po ako, sabi ni Elara, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Kailangan po ni Maya ang operasyon. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Tumawa si Doña Elvira, isang tawang walang kagalakan. Pag-asa? Nakakatuwa ka, Elara. Sa tingin mo ba ay basta-basta na lang ako maglalabas ng milyones para sa isang pagkakamali? Tumingin si Elara kay Marco, naghahanap ng kahit kaunting tulong. Marco, pakiusap.
Umiwas ng tingin si Marco. Gawin mo na lang ang sinasabi ni Mama, Elara. Ang mga salitang yon ay ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay ay mas piniling maging anino ng kanyang ina. Humarap muli si Elara sa kanyang biyenan. Ang determinasyon ay nagsimulang pumalit sa kanyang panginginig. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Sabihin niyo lang po, gagawin ko ang lahat. Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Elvira. Ito na ang hinihintay niya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Elara. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat kahinaan nito. Gusto kong aminin mo, bulong ni Doña Elvira. Aminin mo sa harapan naming dalawa ng anak ko na ikaw ang may kasalanan, na ang mahina mong lahi ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ang apo ko. Aminin mo na isa kang pabigat. Napasinghap si Elara. Ang bawat salita ay isang sampal. At patuloy ng matanda, gusto kong luluhod ka. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Ang kanyang buong katawan ay gustong tumakbo, lumayo, at isigaw ang lahat ng kanyang galit. Ngunit ang imahe ni Maya na nakahiga sa kama ng ospital ay bumalik sa kanyang isipan. Dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang malamig na marmol na sahig ay sumalubong sa kanya. Lumuha siya habang nakayuko. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Pipatawad po, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ako po ang may kasalanan. Pabigat lang po ako. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang paggalaw ni Marco. Isang hakbang pasulong na para bang may gagawin. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Doña Elvira ang nagpatigil dito. Muli, nanatili siyang tahimik sa kanyang sulok. Nasiyahan si Doña Elvira sa kanyang nakita. Ngumiti ito at bumalik sa pagkakaupo. Sige, sabi nito sa wakas. Ang boses ay puno ng pagwawagi. Ibibigay ko ang pera. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin sa ospital. Isang maliit na bahagi ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Elara. Itinaas niya ang kanyang mukha. Ang mga luha ay umaagos pa rin sa kanyang pisngi. Ngunit hindi pa tapos si Doña Elvira. Sumandal ito sa sofa. Ang mga mata ay nanatiling malamig at mapanuri. Tandaan mo, Elara, lahat ng bagay ay may kapalit. Tahimik ang paligid sa loob ng marangyang condo unit na yon, malayo sa maingay at amoy gamot na pasilyo ng ospital. Dahan-dahang itinuod ni Marco ang kanyang palad sa malaki at bilugang tiyan ni Isabel. Naramdaman niya ang mahinang sipa mula sa loob, isang senyales ng buhay na tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang sigla. Nararamdaman ko siya, bulong ni Marco, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngumiti rin si Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa lalaking ama ng kanyang dinadala. Sabi sa ultrasound, malakas daw ang batang ito. Isang malusog na lalaki, Marco. Ang tagapagmana mo. Napatigil si Marco sa salitang tagapagmana. Bigla niyang naalala ang mukha ni Elara nang huli silang mag-usap sa telepono. Ang boses nitong puno ng desperasyon habang humihikbi. At naalala rin niya si Maya, ang kanyang unang anak, na ngayon ay nakikipaglaban para sa bawat hininga. Marco? Tawag ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa tahimik. Bumuntong hininga si Marco at sumandal sa malambot na sofa. Ayos lang ako. Masyado lang sigurong maraming iniisip sa kumpanya. Sigurado ka? Lumapit si Isabel at hinawakan ang kanyang kamay. Kumusta na pala si Maya? Nabalitaan ko ang nangyari. Agad na binawi ni Marco ang kanyang kamay at tumayo. Huwag na muna nating pag-usapan yan, Isabel. Alam mo namang ayaw ni Mama na nadadamay ka sa mga problema sa kabilang panig. Pero Marco,
Asawa mo pa rin si Elara. Giit ni Isabel, bagaman may halong selos sa kanyang tono. At anak mo si Maya, hindi mo ba sila pupuntahan sa ospital? Humarap si Marco sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Nandoon na si Mama. Siya na ang bahala sa lahat. Alam mo naman si Mama, kontrolado niya ang bawat galaw. Sa loob-loob ni Marco, nararamdaman niya ang isang matinding bigat. Alam niyang henag ang kanyang ginagawa. Alam niyang mali ang iwan ng kanyang pamilya sa gitna ng unos. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang galit ng kanyang ina at ang posibilidad na mawala sa kanya ang yaman ng mga Sandoval, nananaig ang kanyang takot. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Doña Elvira. "Hello, Ma?" Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang bata na naghihintay ng utos. "Nandito na ang asawa mo." Bungad ni Doña Elvira sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pangungutya. Lumaluhod sa harap ko para sa pera. Nakakaawa siyang tingnan, Marco. Isang basahan na namamalimos ng tira-tira. Napapikit si Marco. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang dibdib, ngunit wala siyang masabi. "Tandaan mo ang pinag-usapan natin. Patuloy ng matanda. Ang kumpanya, ang pangalan natin, at ang magiging apo kong lalaki kay Isabel ang mahalaga. Huwag mong hahayaang makuha ng babaeng yan ang loob mo dahil lang sa awa. Isang pagkakamali lang si Elara sa buhay mo." "Opo, Ma. Naiintindihan ko po." Tanging naisagot ni Marco bago matapos ang tawag. Ibinulsa ni Marco ang kanyang cellphone at muling tumingin kay Isabel, na ngayon ay payapang nakasandal sa sofa habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ito ang pangarap ng kanyang ina. Isang perpektong pamilya, isang malusog na tagapagmana. Kinuha ni Marco ang kanyang wallet at dahan-dahang binuksan ito. Sa isang maliit na sulok, may nakatagong litrato ni Maya nung ikatlong kaarawan nito. Nakangiti ang bata. Hawak ang isang makulay na lobo. Isang mabilis na kirot ang gumuhit sa puso ni Marco. Naalala niya ang tawa ng kanyang anak, ang maliliit nitong kamay na yumayakap sa kanyang leeg tuwing uuwi siya galing trabaho. Mabilis niyang isinara ang wallet at ibinalik sa bulsa. Hindi maaari. Kailangan niyang pumili. At sa mundong kinagisnan niya, ang yaman at kapangyarihan ay laging mas mahalaga kaysa sa pag-ibig at katapatan. Lumapit si Isabel sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Isinandal nito ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. "Hanggang kailan, Marco?" Mahinang tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang babala. "Kailan mo sasabihin sa kanya ang totoo? Na hindi lang si Maya ang anak mo at hindi na siya ang kailangan mo?" Ang bawat tunog ng heart monitor sa loob ng silid ni Maya ay tila isang pintig ng sariling puso ni Elara. Beep, beep, beep. Ilang araw na ang nakalipas mula nang matapos ang operasyon. Bagaman maayos ang kinalabasan nito, nananatiling mahina ang katawan ng kanyang anak. Nakaupo si Elara sa gilid ng kama. Hawak ang maliit at maputlang kamay ni Maya. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim, sa ilalim dahil sa puyat at walang tigil na pag-iyak. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang payapang mukha ng kanyang anak, nararamdaman niya ang isang uri ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Dahan-dahang tumayo si Elara para kumuha ng mainit na tubig sa labas. Paglabas niya ng pinto, nanatiling tahimik ang pasilyo ng VIP ward. Ngunit bago pa siya makalayo, may narinig siyang mahihinang boses mula sa nurse station sa kanto. "Nakita mo ba yung pasyente sa room 502? Yung anak ng mga Sandoval?" Bulong ng isang nurse. Napatigil si Elara. Ang pangalang Sandoval ay sapat na para magpatindig ng kanyang balahibo. Sumandal siya sa pader. Sinisigurong hindi siya makikita. "Oo, yung batang babae," sagot ng isa pang nurse. "Kawawa naman. Ang bata pa para magkaroon ng ganyang klaseng kondisyon." "Alam mo ba, parang pamilyar sa akin ang kasong yan," patuloy ng unang nurse. "Noong bago pa lang ako dito sa ospital, may isang Sandoval din na dinala rito.
Isang pinsan yata ni Mr. Marco Sandoval. Parehong-pareho ang sintomas. Rare genetic disorder daw. Nanigas si Elara sa kanyang kinatatayuan. Genetic? Namamana? Talaga? Akala ko ba sabi ng matandang Doña Elvira, sa panig daw ng asawa nakuha yung sakit? Tanong ng pangalawang nurse, may halong pagtataka. Narinig ni Elara ang mahinang tawa ng unang nurse. Nako, kilala mo naman ang mga pamilyang yan. Ayaw nilang mabahira ng perpektong pangalan nila. Mas madaling isisi sa iba kaysa aminin na may lason sa sarili nilang dugo. Pero sa totoo lang, nasa medical records yan ng pamilya nila. Marami na silang naging kaso ng ganyan noon pa. Parang gumuho ang mundo ni Elara sa kanyang narinig. Ang bawat salita ay parang isang sampal na mas masakit pa sa mga pisikal na pananakit ni Doña Elvira. Lason sa sarili nilang dugo. Naalala ni Elara ang lahat ng beses na tinawag siyang malas ng kanyang biyenan. Ang lahat ng serye ng pang-iinsulto na ang kanyang lahi ay mababa at madumi. Ang lahat ng pagluhod na ginawa niya para lang makuha ang tulong ng mga ito. Ginamit nila ang sakit ng kanyang anak para lalo siyang apihin habang alam nila ang katotohanan. Bumalik si Elara sa loob ng silid ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Tumingin siya sa kanyang anak at sa pagkakataong ito, hindi na lang awa ang naramdaman niya, kundi isang nagbabagang puot. Nilapitan niya ang kanyang bag at kinuha ang kanyang lumang cellphone. Binuksan niya ang gallery ng mga litrato at hinalungkat ang mga lumang album na naskan niya noon mula sa bahay ng mga Sandoval. Naghahanap siya. Nag-scroll hanggang sa huminto siya sa isang lumang litrato ng isang batang lalaki na may pagkakahawig kay Marco. May nakasulat sa likod ng litratong iyon na dati ay hindi niya binigyan ng pansin. Isang pangalan at isang petsa ng pagkamatay sa murang edad. Biglang nagkaroon ng kulay ang lahat ng kanyang hinala. Naalala niya ang isang kwento mula sa isang malayong kamag-anak ni Marco tungkol sa isang sumpa sa kanilang pamilya na pilit itinago ng matandang donya. Isang sumpa na hindi galing sa labas, kundi nagmumula sa loob mismo ng kanilang mansyon. Habang tinititigan ni Elara ang litrato, isang mensahe ang biglang lumitaw sa screen ng kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang buksan niya ang mensahe, parang nawalan siya ng hininga. Isang litrato ang bumungad sa kanya. Si Marco, ang kanyang asawa, ay nakangiti habang nakayakap sa isang babaeng malaki na ang tiyan. Ang kanilang tagpuan ay mukhang isang mamahaling restaurant, malayo sa lungkot at hirap na nararamdaman ni Elara sa loob ng ospital. Naramdaman ni Elara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, ngunit walang luhang pumatak. Sa halip, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi lang pala ang sakit ng anak niya ang itinatago nila. May mas malalim at mas madilim pa palang lihim ang pamilyang Sandoval na handang pumatay sa kanyang pagkatao. Ang malamig na marmol sa sahig ng silid tulugan ni Maya ay tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang mga salitang rare genetic disorder at Sandoval bloodline ay umuulit sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng litrato ni Marco at ng buntis na babae. Para siyang nakalutang sa kawalan na babalot ng dalawang mabigat na katotohanan. Una, ang kanyang biyenan, si Doña Elvira, ay sinadya siyang linlangin. Pinakain nito siya ng kasinungalingan para pagmalupitan at pagmalakihan ang kanyang kahinaan. Pangalawa, ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ay hindi lamang tinalikuran sila, kundi nagpapalaki pa ng panibagong pamilya habang ang kanyang anak ay nakikipaglaban para mabuhay. Bumangon si Elara. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matinding determinasyon. Hindi na ito ang mahina at sunod-sunuran na asawa at ina. Ito ay isang babaeng nakakita na ng kanyang kalaban at alam na nito kung paano lumaban. Hindi na siya magpapaalam sa pasilyo.
Hindi na siya magpapaalam sa takot. Kinuha niya ang kanyang bag. Siguraduhing nandoon ang kanyang cellphone na may kopya ng litrato at ang lumang album ng mga Sandoval. Lumabas siya ng ospital na hindi nagpaalam kahit kanino. Ang ulan na bumuhos sa labas ay tila sumasalamin sa unos na bumabagyo sa kanyang kalooban. Sumakay siya sa pinakamalapit na taxi. Ang kanyang destinasyon ay hindi ang kanilang lumang apartment, kundi ang mansyon ng mga Sandoval. Pagdating sa gate, sinalubong siya ng tingin ng mga bantay. Dahil sa kanyang hitsura, ang kupas na damit, ang gusot na buhok, at ang walang emosyong mga mata, tila inisip nila na isa siyang palaboy na naghahanap ng malas. "Hindi po kayo pwedeng pumasok, ma'am," sabi ng isang bantay na may pagmamataas. "Sabihin niyo kay Doña Elvira na nandito si Elara." Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi nila kayang maintindihan. Kailangan ko siyang makausap tungkol sa dugo ng kanilang pamilya. Bahagyang nagulat ang mga bantay sa kanyang sinabi. Mukhang pamilyar sa kanila ang salitang yon dahil noong huli siyang lumuhod sa harap ng biyenan niya ay nagkaroon ng malaking gulo. "Sandali lang po," sabi ng isa at kumuha ng telepono. Maya-maya pa bumukas ang gate. Hindi si Doña Elvira ang lumabas, kundi ang isang mas matandang babae na may malungkot ngunit matalas na mga mata. Siya si Lola Remedios, ang malayong tita ni Marco, na naging malapit kay Elara noon dahil sa pareho nilang pagkahilig sa mga lumang libro at mga kwento. "Elara, ano ang ginagawa mo rito?" tanong ni Lola Remedios. Ang boses ay puno ng pagtataka at pag-aalala. "Lola Remedios, kailangan ko po ng tulong niyo," sabi ni Elara, lumapit at hinawakan ang kamay ng matanda. "Nalaman ko na po ang lahat." Ipinakita ni Elara ang litrato ni Marco at Isabel sa kanyang cellphone at ang isang scan ng lumang litrato ng batang Sandoval na namatay ng bata pa. Nanginginig ang mga kamay ni Lola Remedios habang tinitingnan ang mga ito. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa matinding lungkot. Alam ko ang tungkol sa kalagayan ng pamilya ninyo, Lola," sabi ni Elara. "Alam ko na si Maya ay hindi nagmana sa akin ng sakit na ito. Kay Marco ito nagmula at ang pinakamasakit pa, alam ito ni Doña Elvira. Ginayuman niya ako." Lumuluha na si Lola Remedios. "Anak, sinubukan kong magsalita noon kay Doña Elvira, pero takot ako sa kanya. Alam niya kung paano sirain ang buhay ng sino mang kumontra sa kanya. Ang batang yon sa lumang litrato, si Miguel. Siya ang panganay na anak ni Don Ricardo, ang kapatid ni Don Roberto. Namatay si Miguel sa sakit na yan noong bata pa siya. At nang magkaroon ng posibilidad na si Marco ay magkaroon din, siniguro ni Elvira na magkakapanganak siya ng lalaki para maipagpatuloy ang linya, kahit na ang linya mismo nila ang may sumpa. Napayuko si Elara. Ang lahat ng pinagdaanan niyang pangaalipusta ay bumalik sa kanya. Ang pagluhod, ang mga masasakit na salita. Lahat ng iyon ay bunga ng isang malaking kasinungalingan. Pero bakit niya gagawin yun sa sarili niyang apo? Tanong ni Elara, hindi makapaniwala. Ang pangalan, Elara, ang reputasyon, ang kanilang puro na dugo na gusto niyang ipagmalaki. Sagot ni Lola Remedios. Ayaw niyang mapunta sa anak ni Marco ang mana, na may kasamang lason. Ang plano niya ay paalisin ka, patayin ang alaala mo, at gamitin si Isabel para magkaanak ng malinis na tagapagmana. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Elara. Ang pagkaalam sa katotohanan ay parang isang mabigat na pamatok na natanggal sa kanyang balikat. Ngunit ang sakit ng panlilinlang ay nanatili. "Kailangan ko pong makalabas dito, Lola," sabi ni Elara, tumayo ng tuwid. "Kailangan ko pong umuwi sa anak ko at kailangan ko pong harapin ang aking biyenan. Hindi na ako papayag na yurakan niya pa ako." Nakita ni Lola Remedios ang tapang sa mga mata ni Elara. Ngumiti ito, isang malungkot ngunit naghihikayat ng ngiti. "Sige anak,
Hayaan mong tulungan kita. Biglang nag-ring ang cellphone ni Elara. Isang notification mula sa isang app ng balita na nakaseta para sa kanya. Isang breaking news. Dalisay na laki, CEO ng Sandoval Holdings, Marco Sandoval, sa gitna ng iskandalo dahil sa lihim na pamilya at immoral na ugnayan. Kinabahan si Elara. Hindi niya akalain na ang kanyang pag-alam sa katotohanan ay magbubunga ng ganito kabilis. Isang tao lang ang kayang magpakalat ng ganito kabilis sa buong bansa, ang kanyang biyenan. Napatingin si Elara sa kabilang dulo ng malaking bakuran ng mansyon. Sa kanyang paningin, sa gilid ng kabilang kalsada, nakatayo si Doña Elvira. Nakatayo ito roon, hindi upang hintayin si Elara, kundi para panoorin ang kanyang plano. At kasama nito, ang kanyang pinakakinatatakutan. Hindi ang paglaban kay Doña Elvira, kundi ang pagkabunyag ng lahat ng kasinungalingan. Ang malamig na hangin sa labas ng mansyon ng mga Sandoval ay tila tumatagos sa kanyang mga buto, ngunit hindi ito kasinlamig ng hapdi sa kanyang dibdib. Nakatayo si Elara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa kanyang biyenan, kundi dahil sa bigat ng lahat ng kanyang nalaman. Nakita niya ang isang sasakyan na huminto malapit sa tarangkahan. Doña Elvira, hindi nagkakamali ang kanyang hinala. Ang kanyang biyenan ay nandoroon, nagmamasid, nag-aabang. Siguro ay alam na nito ang tungkol sa balita na kumakalat sa mga media outlet. Mula sa isang kanto, nakita niya si Marco na lumabas mula sa mansyon. Ang kanyang mukha ay tila pinaghalong pagkagulat at takot, habang hawak-hawak nito ang kanyang cellphone na nagpapakita ng breaking news. "Teka ma'am," sabat ng isang security guard, nilapitan si Elara. "Hindi po kayo pwedeng tumayo dito sa labas. Delikado po." Ngumiti lamang si Elara, isang ngiti na walang anumang kagalakan. "Okay lang ako. Nandito lang ako para sa isang mahalagang pagtatapos." Habang pinapanood niya ang pagmamadali ni Marco patungo kay Doña Elvira, alam niyang tapos na ang anumang pilit na relasyon na meron pa sila. Ang lahat ng alaala, ang lahat ng pangako, ay tila pinunit lamang. Lumapit si Lola Remedios sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng awa. "Elara anak, anong gagawin natin?" "Aalis na po ako, Lola," sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Uuwi na po ako sa anak ko. Kailangan ko siyang alagaan at kailangan ko pong magsimula ulit." "Ngunit wala kang pera, anak. Walang titira." "Meron po, Lola," sabi ni Elara, tumayo ng tuwid. "Mayroon akong pinakamahalagang bagay, ang aking anak, at ang aking kalayaan mula sa lahat ng kasinungalingan." Lumakad si Elara palayo sa mansyon, palayo sa kanilang kasinungalingan. Hindi na siya lumingon. Hindi na niya narinig ang tawag ni Lola Remedios. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso na ngayon ay naglalaman ng isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang hangin ay tila mas malamig ngayon. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila mas madilim. Ang mundo sa labas ng kanyang bulsa ay tila walang pakialam sa kanyang paghihirap. Sinubukan niyang tumawag kay Marco, ngunit ang kanyang numero ay hindi na nade-deliver. Hindi na siya ang kanyang asawa. Hindi na siya ang ama ng kanyang anak. Siya ay si Marco Sandoval, ang CEO, na ngayon ay nasira ang reputasyon. Napabuntong hininga si Elara. Ang pera na inalok ni Doña Elvira noon ay tila napakalayo na ngayon. Nangako ang matandang babae na sasagutin ang lahat ng gastusin para sa operasyon ni Maya. Ngunit ngayon, hindi na niya alam kung paano ito babayaran. Ang imahe ni Doña Elvira na nakangisi, na nagbibigay ng isang supot ng pera bilang kapalit ng kanyang pagluhod, ay biglang nagbalik sa kanyang isipan. Kasama nito ang mga salitang, "Lahat ng bagay ay may kapalit, Elara." At ang malupit na twist, ang kapalit na yon ay hindi lang basta pera. Ito ay isang kontrata, isang kasunduan na nagsasabi na ang lahat ng karapatan niya kay Maya ay mawawala. Sa isang iglap, naintindihan ni Elara ang pagsisiwalat ng mga Sandoval sa media
ay isang paraan upang palabasin na sila ang biktima at si Elara ang baliw na nag-iimbento lamang ng mga kwento. Ang kanilang plano ay sirain siya. Sumakay si Elara sa isang pampublikong bus. Tinitigan niya ang mga nagdaraang tanawin, ang bawat gusali, bawat tao. Lahat sila ay tila dumadaan lang sa kanyang buhay habang siya ay nakakulong sa sarili niyang mundo. Dumating siya sa kanyang lumang apartment. Ang maliit na lugar ay puno ng mga alala ng kanilang hirap. Ngunit ngayon, ito ay tila isang paraiso. Ang tanging bagay na mahalaga ay nandito ang kanyang anak. Pagpasok niya sa silid ni Maya, nakita niya ang doktor at isang nurse na nag-uusap. Ang kanilang mukha ay malungkot. "Mrs. Sandoval," sabi ng doktor, tila nag-aatubili. Naramdaman ni Elara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito na ba ang pinakamasama? "Ano po ang nangyari?" Mahinang tanong niya. "We've done all that we could," sabi ng doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakikiramay. "But the infection spread too fast. We're afraid. We're afraid she's not going to make it." Parang binagsakan ng langit at lupa si Elara. Ang kanyang anak, ang kanyang Maya, ang dahilan ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Napaluhod si Elara sa sahig. Ang kanyang tinig ay nawala sa pagitan ng mga hikbi. Naramdaman niya ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pang-aapi na kanyang dinanas. Lahat ng yon ay parang nawalan ng saysay. Maya, bulong niya. Ang pangalan ng kanyang anak ay lumabas na parang isang dasal. Ang matandang Doña Elvira. Ang matalinong plano nito. Ang pagpapabagsak kay Marco. At ngayon, ang kawalan ng pag-asa para kay Maya. Naramdaman niya ang kawalan ng lahat. Walang pera, walang tulong, walang kahit na sino. Siya lang, nag-iisa. Ang bawat tibok ng puso ni Elara ay isang pagdurusa. Ang bawat hininga ay parang binibigyan siya ng alaala ng kanyang anak na ngayon ay nakikipaglaban sa kamatayan. Ang mga salita ng doktor, "We're afraid she's not going to make it," ay tila bumabalot sa kanya na parang isang malamig na kumot. Lumipas ang mga oras, ngunit para kay Elara, tila nanatiling nakatigil ang oras. Ang silid ng kanyang anak ay puno ng kakaibang katahimikan na binabasag lamang ng mahihinang ugong ng mga makina. "Mrs. Sandoval?" Isang mahinang tinig ang bumangon sa tabi niya. Dahan-dahang ibinaling ni Elara ang kanyang tingin. Nakatayo sa kanyang harapan si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Hindi ito malungkot. Hindi rin ito masaya. Ito ay isang blangkong maskara ng isang taong sanay ng magtago sa likod ng kapangyarihan at pera. "Alam kong mahirap ito," mahinang sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay tila walang bahid ng pagmamalasakit. Ngunit meron ding kakaibang formalidad. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Hindi makapagsalita si Elara. Ano pa bang silbi ng mga salitang iyon mula sa babaeng ito? Ang babaeng nagpahirap sa kanya at sa kanyang anak. "Marco," nagpatuloy si Doña Elvira, bahagyang nagbago ang tono. "Nanganganib ang kumpanya. Ang lahat ng ipinundar ng pamilya natin. At ang reputasyon niya at ang pangalan natin." Tumingin si Elara sa kanyang biyenan. Nakikita niya ang pagiging desperado sa likod ng kanyang kayabangan. Nakikita niya ang takot sa pagkawala ng lahat. "Kailangan natin ng kasunduan," sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay naging mas seryoso. "Isang kasunduan na makakabuti sa lahat, para kay Maya at para sa pamilya namin." Kinuha ni Doña Elvira ang isang malaking brown envelope mula sa kanyang mamahaling handbag. Dinuro nito ang isang bahagi ng sobre. "Nandito ang pera, Elara," sabi nito. Malaking halaga. Sapat para sa lahat ng gastos sa pagpapagaling ni Maya, kahit pa kailanganin niya ng mas matagal na rehabilitasyon. Higit pa riyan, may dagdag pa para sa'yo at sa anak mo, para makapagsimula kayo ng panibagong buhay.
Napatingin si Elara sa sobre. Ang pera. Ang perang inalok sa kanya noon. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay mas malala pa. Kung ang kailangan lang ay pera para sa anak niya, pipirmahan niya ito agad. Ngunit alam niya ang ugali ng babaeng ito. Siguradong may kapalit. Ano ang kapalit? Mahinang tanong ni Elara. Ang kanyang puso ay bumibilis muli. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aalinlangan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Elvira. Napakaprangka mo naman, Elara. Magaling. Iyan ang nagustuhan ko sa iyo noon, kahit papaano. Hindi po para sa akin ang mga papuri ninyo ngayon. Sabi ni Elara, tinig niya ay hindi pa rin nakakabawi ng lakas. Hindi ito papuri. Sagot ni Doña Elvira, ang tingin ay nanatiling matatag. Ito ay isang pragmatikong desisyon. Ang perang ito ay para sa iyo. Ngunit ang kapalit ay ang iyong pagsang-ayon sa isang formal na kasunduan. Binuksan ni Doña Elvira ang sobre at inilabas ang mga dokumento. Ito ay makakapal at mukhang napaka-formal. Marco, gusto niya ang lahat para sa kanyang anak na lalaki kay Isabel. Sabi ni Doña Elvira, tila nagpapaliwanag sa isang bata. At gusto niyang masigurado na ang mana ay mapupunta sa kanya. Ang pinakamadaling paraan para gawin ito ay ang kumuha ka ng buong karapatan sa pangangalaga kay Maya. Napatigil si Elara. Hindi niya maintindihan. Ano? Ano pong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin, pipirma ka na isasalin mo ang lahat ng iyong karapatan bilang ina kay Maya sa akin. Malinaw na sabi ni Doña Elvira. Isasalin mo ang lahat ng legal na responsibilidad at karapatan sa akin. Babayaran kita para sa iyong pagsuko. Sa sandaling iyon, parang kumidlat sa isipan ni Elara. Ang lahat ng mga piraso ay nagtugma. Ang pagiging malinis ng dugo na gusto ni Doña Elvira. Ang pagkadesperado ni Marco na magkaroon ng malinis na tagapagmana. At ang kanyang sariling anak na may rare genetic disorder. Ang kasunduang ito, hindi ito para sa kapakanan ni Maya. Ito ay para sa plano ng pamilyang Sandoval na mapanatili ang kanilang dalisay na lahi. Ang pagpapalit ng pagmamay-ari kay Maya ay para lamang masigurado na ang bata ay hindi na magiging hadlang sa plano ni Marco at ni Isabel. Hindi, mahinang sabi ni Elara, ngunit may halong bagong determinasyon. Tumingin si Doña Elvira na may pagtataka. Hindi? Sigurado ka ba, Elara? Tingnan mo ang anak mo. Nasa bingit siya ng kamatayan. Ang perang ito ang magbibigay sa kanya ng pinakamahusay na kalinga. Ang pera ninyo ay hindi kailangan ng aking anak, mariing sabi ni Elara. Ang boses niya ay naging matatag. Ang sakit ng puso niya para kay Maya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kailangan ng anak ko ay pagmamahal at hindi yan mabibili ng salapi ninyo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Galit na sabi ni Doña Elvira. Ang pinakamaganda mong anak ay maaaring mamatay at tinatanggihan mo ang tulong. Ang tulong na ito ay nagmumula sa inyong kasinungalingan at panloloko. Mariing sabi ni Elara. Tumingin siya sa mga dokumento sa kamay ni Doña Elvira. Alam ko na ang totoo. Ang sakit ni Maya ay hindi sa akin nanggaling, sa inyo. At ang plano nyo ay para lamang sa inyong kasakiman at karangalan. Isang pamilyar na tunog ang narinig ni Elara. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng silid ni Maya. Nandoon si Marco, nakatayo sa pintuan, ang kanyang muka ay tila nakakita ng multo. Siguro ay nabalitaan nito ang pag-uusap nila. Tumingin si Doña Elvira kay Marco. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Elara. Ang kanyang mukha ay nagbabago mula sa galit patungo sa isang malamig na kalkulasyon. Pirmahan mo na, sabi ni Doña Elvira, itinutulak ang mga dokumento papunta kay Elara. Para sa ikabubuti ng lahat, lalo na ng bata. Tinitigan ni Elara ang kanyang biyenan. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata nito. Isang nanay na desperado para sa anak. Ngunit hindi ito
ang kanyang nakikita sa mga mata ni Doña Elvira. Nakikita niya ang isang takot na babae na handang gawin ang lahat para sa pangalan. Ngumiti si Elera. Isang tunay, matatag na ngiti. Ang nangiting iyon ay nagpatigil sa lahat ng galit sa mukha ni Doña Elvira. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ni Elara ang mga dokumento at ang sobre ng pera. "Alam mo, Doña," sabi niya, "ang boses ay puno ng kapangyarihan. Minsan ang tunay na kapatawaran ay hindi ang pagpapatawad sa iba, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa kanila." At sa gitna ng pagtataka ni Doña Elvira at Marco, kinuha ni Elara ang mga dokumento at sinimulan itong punitin. Ang tunog ng pinunit na papel ay tila isang sigaw ng kalayaan sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Doña Elvira at Marco ay napako sa kinatatayuan. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang mga dokumentong matagal nilang pinagplanuhan, ang sobreng naglalaman ng daan-daang libong piso, at ang pisikal na representasyon ng kanilang pananakot. Lahat ay nagkalat na parang mga dahon na tinangay ng malakas na hangin. Nakita ni Elara ang pagbabago sa mukha ni Doña Elvira mula sa pagtataka patungo sa galit na nagbabaga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot kay Elara. Sa halip, ito ay nagbibigay lamang sa kanya ng karagdagang lakas. "Ano ang ginawa mo?" ungol ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tumayo si Elara ng tuwid. Ang kanyang likod ay nakatuwid. Ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin sa kanyang biyenan. Hindi na siya ang babaeng lumuhod sa harap nila. "Ginagawa ko ang hindi ninyo kailanman naisip na magagawa ko," sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang bahid ng panginginig. "Ginagawad ko ang aking kalayaan." Pumaling siya kay Marco na nakatayo pa rin doon, tila nalilito sa mga nangyayari. "Marco," sabi niya, ang boses ay may lamig na hindi pa nito naririnig noon. "Lahat ng kasinungalingan ninyo, lahat ng pananakit ninyo, ngayon ay tapos na. Nalaman ko na ang lahat. Ang sakit ni Maya ay hindi sa akin nanggaling, sa inyo. At alam nyo na yun noon pa man." Nagulat si Marco. Tumingin siya kay Doña Elvira na nagbigay ng isang senyas gamit ang kanyang mga mata, isang babala na manatiling tahimik. Ngunit ang lahat ng ito ay huli na. "Ginawa ninyo akong tanga." Patuloy ni Elara, lumapit kay Doña Elvira, hawak-hawak pa rin ang mga punit na piraso ng papel at ang sobre. "Pinaglaruan ninyo ako. Sinasabi ninyong may kasalanan ako sa pagkakasakit ng anak ko, habang alam nyo naman ang katotohanan. At ngayon, sinusubukan ninyong bilhin ang aking anak para lamang sa inyong pangalan." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid ni Maya. Ang doktor na dati ay bumati sa kanya ng malungkot na balita ay lumabas, kasama ang isang nurse. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagtataka sa kaguluhan sa silid. "Ano ang nangyayari dito?" tanong ng doktor, papalapit sa kanila. "Wala po, doktor," sabi ni Elara, tumingin sa doktor na may ngiti na may halong pait. "Tapos na po ang lahat ng kaguluhan." Bumaling si Elara sa kanyang biyanan. Ang kanyang boses ay tumaas, nagiging isang matapang na sigaw na hindi na nagtatago ng anumang takot. "Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Hindi ko kailangan ng pangako ninyo. At lalong hindi ko kailangan ang inyong kasunduan." Naging malakas ang kanyang tinig, tumatagos sa bawat sulok ng silid. Tinapon niya ang mga punit na papel at ang sobre sa harap ni Doña Elvira. "Ito ang aking sagot," sabi niya. "Hindi ako nagbebenta ng aking anak. Hindi ako nagbebenta ng aking pagkatao." Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang ugong ang narinig mula sa loob ng silid ni Maya. Lahat sila ay napatingin doon. Ang mga makina, na dati ay tahimik, ay nagsimulang tumunog ng mas mabilis. Ang mga nurse at ang doktor ay mabilis na pumasok sa silid. Nasa bingit ng kamatayan ang kanilang anak, ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng kanilang galit at hidwaan
ay pansamantalang nawala. Naging sentro ang kanilang atensyon sa batang nakahiga sa gitna ng mga makina. Nang lumabas ang doktor makalipas ang ilang minuto, ang kanyang mukha ay may kakaibang ekspresyon. Hindi ito lubos na malungkot, hindi rin lubos na masaya. Mrs. Sandoval, sabi ng doktor, we don't understand how, but Maya's condition, it has improved significantly. Her vital signs are stable now. The infection seems to be receding. Tila hindi makapaniwala si Elara sa kanyang narinig. Tumakbo siya sa loob ng silid at nakita niya ang kanyang anak. Ang mga labi ni Maya ay hindi na nangingitim. Ang kanyang paghinga ay mas malalim na. Mayroon siyang lakas na para bang nagising mula sa isang mahabang, masamang panaginip. Tumingin si Elara sa langit, sa kawalan, at bumulong. Salamat! Sa gilid niya, nakita niya ang mga mata ni Doña Elvira at Marco. Ang kanilang mga mukha ay tila nawalan ng kulay. Ang kanilang mundo ay gumuho. Bumaling si Elara sa kanila. Hindi na may galit. Hindi na may pagnanais na makapaghiganti. Mayroon lamang isang malalim na pagkaunawa. Malaya na ako, sabi niya. Tumingin kay Doña Elvira. At malaya na rin ang anak ko. Kinuha ni Elara ang kamay ni Maya. Ang kamay na dati ay manipis at malamig. Ngayon ay bahagyang mainit na. Hinigpitan niya ang kapit. Tara na anak, sabi niya kay Maya. Ang tinig ay puno ng pagmamahal. Uuwi na tayo. Magiging maayos na ang lahat. Bumaling siya sa kanyang biyenan at sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng isang nangiti na tunay na malaya. Salamat sa lahat ng inyong kagandahang loob, sabi ni Elara, isang pait na may halong katatawanan sa kanyang boses. Ngayon, sisimulan ko na ang panibagong buhay ko, kasama ang aking anak. 5 linggo ang lumipas. Ang katahimikan sa malaking mansyon ng mga Sandoval ay hindi na ang dating tahimik na kontrolado ng kayabangan. Ito na ngayon, ang tahimik ng kawalan. Ang bawat sulok ng malaking bahay ay tila bumubulong ng mga nawalang alaala at mga hindi naganap na pangako. Nakahanda ang hapagkainan para sa 3 tao, ngunit ang tunay na nakaupo lamang doon ay 2. Si Doña Elvira at si Isabel. Si Marco ay madalas nawala. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagkalunod sa alak at pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Isabel, na ngayon ay malaki na ang tiyan, ay nakatingin sa malayo. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod at isang uri ng pagkamis. Kumain ka na, Isabel, mahinang sabi ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay tila mas matanda na kaysa sa dati. Baka lumala ang pakiramdam mo. Wala po akong gana, tita. Mahinahong sagot ni Isabel. Nakakapanibago po ang tahimik dito. Tumawa si Doña Elvira, isang tawa na puno ng pait. Dati, napupuno ng mga tawanan at sigawan ang bahay na ito. Ngayon, puno ng mga multo. Narinig nila ang tunog ng isang pinto na nagbubukas. Si Marco. Nakabalik na naman sa kanyang silid ang binata, kasama ang bote ng alak. Marco? Tawag ni Isabel. Tumayo mula sa kanyang upuan. Halika na. Kumain na tayo. Hindi sumagot si Marco. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig, na para bang naghahanap ng isang bagay na nawala na. Tiningnan ni Doña Elvira ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay nabibigatan. Ang bata na dati niyang pinangarap na maging isang malakas na pinuno. Ngayon ay isang anino na lamang. Isang anino na hinahanap ang isang bagay na hindi na niya makukuha pa. Ilang araw na siyang ganyan, tita, sabi ni Isabel. Bumalik sa upuan at huminga ng malalim. Mula nang malaman niya na si Elara at si Maya ay malaya na at na hindi na siya kailangan. Ang anak na yon. Ungol ni Doña Elvira, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sinira niya ang lahat. Ang pangalan natin, ang buhay natin. Napatingin si Isabel sa kanyang sariling tiyan.
ang tagapagmana na kanyang dinadala, ang tagapagmana na inaasam ni Doña Elvira. Ngunit habang tinitingnan niya ito, isang kakaibang kalungkutan ang sumilay sa kanyang mukha. Siguro po, hindi lahat ng bagay na gusto natin ay para sa atin. Mahinang sabi ni Isabel. Nais niyo ng malinis na dugo. Nais ni Marco ng anak na lalaki. Ngunit kung ang daan para makuha ang mga yon ay ang pagsira sa iba, baka hindi ito ang tamang daan. Tiningnan siya ni Doña Elvira. Hindi nito inaasahan ang ganitong uri ng salita mula kay Isabel. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam yan? Mahinahong tanong ni Doña Elvira. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod. Pero sa mundo natin, Isabel, kailangan mong lumaban para sa kung ano ang sa tingin mo ay nararapat sa'yo. Pero kung sa pakikipaglaban na yon ay nakakasakit tayo ng iba. Tita, hindi na po yun tama, patuloy ni Isabel. Si Maya, nakarinig ako mula sa mga balita na gumagaling na siya. Nakaramdam ako ng saya para kay Elara, para sa kanila. Umiling si Doña Elvira. Hindi ko maintindihan ang mga modernong kababaihan ngayon. Ang kahinaan ang inyong ipinagmamalaki. Tumingin si Isabel sa refleksyon ng kanyang sarili sa mamahaling salamin sa dingding. Nakita niya ang kanyang sarili na nag-iisa sa isang malaking bahay, kasama ang isang biyena na puno ng galit at isang asawa na nawalan na ng sarili. Ang imahe ng isang pamilyang perpekto na napanaginipan niya ay tila malayo na, higit pa sa malayo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kanyang tiyan na gumalaw muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang paghawak ay hindi na puno ng pagmamalaki. Ito ay puno ng pagdududa. Ang mundo na kanyang pinili ay hindi pala kasing ganda ng inaakala niya. At ang hinaharap na kanyang inaasam ay tila nababalutan na ng mga multo ng nakaraan. Ang simoy ng hangin ay sariwa. Hindi katulad ng mabigat at malamig na hangin sa mansyon ng mga Sandoval. Ang hangin dito sa labas ng maliit na bakery ay nagdadala ng amoy ng bagong lutong tinapay at ng tamis ng pag-asa. 5 buwan ang lumipas mula nang iyon ay umalis si Elara sa ospital kasama ang kanyang anak na si Maya. Ngayon, si Elara at si Maya ay nakatira sa isang maliit ngunit maliwanag na apartment. Ang apartment ay hindi kasing laki ng dati nilang tirahan, ngunit puno ito ng init at tawanan. Umaga pa lamang, si Elara ay abala sa paghahanda ng mga tinapay. Ang kanyang dating kamay na nanginginig sa takot ay ngayon ay mahusay na nagmamasa, nagbubuo at nagiging malikhain. Ang dating malungkot at walang emosyong mga mata ay ngayon ay puno ng ningning at sigla. Mami, tingnan mo! Sigaw ni Maya. Tumatakbo palapit sa kanya. Hawak ang isang maliit at hindi perpektong hugis-pusong tinapay. Gawa ko po yan para sa inyo. Hinalikan ni Elara ang pisngi ng kanyang anak. Ang ganda naman anak. Sino ang gagawa ng pinakamasarap na tinapay sa buong mundo? Ikaw! Natawa si Maya at niyakap ang kanyang ina. Ang mga yakap na ito ay hindi na puno ng takot, kundi ng purong pagmamahal. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ang kanilang trabaho. Tumanggap si Elara ng kanyang maliit na sweldo na mas maliit kumpara sa dati. Ngunit para sa kanya, ito ay gintong katumbas. Gintong nagpapatunay na kaya niyang mabuhay mag-isa, na kaya niyang protektahan ang kanyang anak. Mami, masaya ka na po ba? Tanong ni Maya habang naglalakad sila pa uwi. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Napangiti si Elara. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang kanyang liwanag, ang kanyang dahilan. Tumingin siya sa langit, sa mga ulap na tila nagpapahiwatig ng isang bagong umaga. Oo, anak, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Sobrang saya. Hindi na siya nag-iisip tungkol sa mga Sandoval. Hindi na siya nag-iisip tungkol sa pera, sa yaman, o sa karangalan. Ang lahat ng iyon ay naglaho na parang isang masamang panaginip. Alam niya na ang mga Sandoval ay nagbabayad na ng kanilang mga kasalanan sa sarili nilang paraan.
Ang balita tungkol sa pagkalugi ng kumpanya ni Marco ay lumabas na, kasama ang mga detalye ng kanyang mga maling desisyon at ang kanyang nakalipas na iskandalo. Si Doña Elvira naman ay naiulat na nagkasakit ng malubha at nag-iisa na lamang sa kanilang malaking mansyon na papaligiran ng mga alaalang walang halaga. At si Isabel? Tila nawala na rin sa eksena. Marahil ay naghahanap ng mas magandang buhay para sa kanyang anak. Ngunit hindi iyon ang mahalaga kay Elera. Ang mahalaga ay ang kanyang anak. Habang papalubog ang araw, nakaupo si Elara at si Maya sa bintana ng kanilang apartment, pinapanood ang kulay kahel na langit. "Mami," sabi ni Maya, nakasandal sa kanyang ina. "Sa susunod, gagawa pa po ako ng mas marami para hindi na po tayo malungkot." Hinaplos ni Elara ang buhok ng kanyang anak. "Hindi na tayo malungkot, anak. Tayo ay magkasama na." Sa sandaling iyon, naintindihan ni Elara ang tunay na kahulugan ng kalayaan at kapatawaran. Hindi ito ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa kanya, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa lahat ng bigat ng nakaraan. Ang pagyakap sa kanyang anak, ang pagtanggap sa kanilang bagong buhay ay ang kanyang sariling pagpapatawad. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Nagdusa siya, lumuhod, at muntik nang masira. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo siyang lumakas, mas lalo niyang naintindihan ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagiging isang ina. Napangiti si Elera. Ang kanyang anak ang kanyang pinakamalaking kayamanan. Ang kanilang pagmamahalan ang kanilang pinakamalaking yaman. At sa tahimik na apartment na yon, kasama ang kanyang anak sa kanyang tabi, naramdaman ni Elera ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kapayapaan na nakuha niya hindi sa pamamagitan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi sa pagyakap sa kanyang hinaharap.